Okay. Para lang hindi masayang yung sagot natin, no? Kasi yung tanong na yan has always been asked of me through the years. I think ever since nagsimula ako magturo ng research, laging tinatanong sa akin yan about sampling and all that. So, like, today, and if you count even yesterday, ilang groups na yung nagtatanong sa akin about that, no? So, syempre, bilang teacher, no? Lagi tayong sumasagot, no? Isang tanong, isang sagot, isang tanong, isang sagot. Ganyan naman ang usual natin ginagawa. I feel the need to answer not just for you but for the rest of the mga magtatanong pa in the future, no? So that's the reason why I'm asking anong class ba to, o kanina kasi I was about to answer. Depende kasi kung anong level ka na, ano. So that is the reason why I even asked. But now, come to think of it, it's the same. The answer should be the same no matter what level you are. So, ang tanong kasi is, paano ba malalaman yung tamang sample? No? And may formula ba doon? So, magandang tanong yan. Malawak ang sagot. Iba't ibang school, iba-iba yung sagot. No? And kung titignan mo, pare-pareho silang tama. No? Pero through the years, I've always been consistent in my answer in tackling that question. So, I am tempted to say na, anyway, panman, undergrad pa naman yan. So, undergrad, ganito lang, pwede na yan. Tapos, pag-graduate school, ganito, ganyan. But, as I said, come to think of it, hindi yun ang tamang way na itakil yung question na yan eh. So, I would be outright in saying, I've always maintained this. Yung sample is a representative kasi of the population that you want represented. Like katulad nung isang araw, no? Si press secretary ba yan, no? Yung babae. Sabi niya, how many, 2,000 something responded. It will not be representative of the almost 100, ilan million na ba tayo? 20 million Filipinos. No? Of course, it will be different kung mataas yung score nila. Diba? So, ang point kasi ng sample is, it is a representative of the population. So, kaya like ko sinasabi, do you want to make a generalization from the population? So, meaning, sabihin na, ang lahat ng lalaki ay ganito, or ang babae merong tendency na mas magaling sa mathematics or whatever, no? Pag ganun kasi, kailangan well represented because you are trying to generalize some things, no? And may mga estudyante trying to speak about certain provinces, and even, sasabihin niya, provinces in China, by the way. So, sabi niya, Chinese, ganito, ganyan. So, nakuha ko, syempre, in English, no? So, you cannot say that because you just chose people from a certain province. You didn't even choose them randomly. So, paano niyo masasabi na it represents the whole of China? So, ang point ng sampling is not about the number. Actually, like kung sinasabi, no, I always drill down to this. It's not the number of the sample.
but the quality of the sample that matters. So, yan ha. So, yan ang point number 1. If you want the population to be represented, it is not really the number of the sample that matters, but the quality of the sample. It's not the how many, but the how good you chose the sample. So, yun. Balik tayo dun sa 120 million Filipinos. Kung yan, halimbawa, inili ko lang yung nasa NCR, kumuha ko ng 2,000. Kahit na nga hindi 2,000, kahit pa pumili ako ng 10 milyon na sample, pero kinuha ko silang lahat sa NCR, it would not be representative. And mas magandang pang kumuha ako ng, let's say, tigsa 10 bawat region, as long as randomly selected, I can get, let's say, 10 male, 10 female. Tapos, ilang regions pa tayo. Wag na sigurong per region, kundi, basta yung malaki naman na area, So, kahit pa kumuha ako ng sample lang na, let's say, less than 1,500 lang, as long as I tried to mimic the population, meaning, halimbawa, kung lalaki at babae, syempre, almost equal yan. Ang lalaki at babae ko, kung 500, tig 250, di ba? Hindi yung 300 yung lalaki, yung babae, 200. Di halatang hindi siya representative ng population, di ba? O kaya naman, as I said, lahat nasa Manila, hindi represented ang Region 1, Region 2, Walang iba yan doon sa aking classic example ng aking mga students from nursing before, na ang nursing represented almost half o baka nga more than half pa ng aming population before, Parang they have something like 1,600 enrollees. Tapos yung population ng LPU in Laguna is 3,000. So more or less, mas marami sila, di ba? Ayun, sabi nila, Sir, kung pino-compute natin using Slovene, ayan yung isang so marinig mo yung Slovene formula, na pag makita mo yung formula yun, hindi naman siya continuous, discontinuous siya at a certain point. So, sasabihin yan, 400. 400 lang pala kailangan kahit pa 500, kaya natin i-produce yan Kunin na lang natin lahat sa nursing o di na-fulfill na natin yung sample requirement. Kaya nga, balik na naman tayo sa sinasabi ko, it is not the quantity of the sample that matters, but the quality of the sample. Okay? So, yun yung first point Kailangan, alam mo kung ba't ka nagsasample. Ang sample is you are trying to get a part of the population and make them represent the population. So you no longer need to survey the whole population. So even if you're trying to survey the whole of China, hindi mo kailangan mag-survey ng 1 milyon, kahit 2,000 lang or 3,000, you can represent the whole of China. As long as meron kang pagkuha ng sample as much as possible, randomly selected, as much as possible, meron kang scientific method na ginawa. So, pag sinabi scientific, yung tipong kailangan sundin mo yung mga rules ng sampling, So, yun nga, isang option dyan is yung lugar. Kung meron kang, let's say, 42 provinces in China, di dapat kukunin mo yung 42 na yun has to be represented, So, may ganon na factor. Kung ano man yung iyong paper, bilang sagot dyan, kung ano man ang paper mo, and you're trying to represent, let's say, company, Sir, ganito ang company namin 600 ang employees. Ilan ang kailangan kong kunin? Ayan, di ba? So, ganyan ang mga questions Pag gumamit ka ng mga calculation, ng calculator,
makikita mo ang lalabas nila almost mga nasa 300, 400, ganyan. Almost 400. Kasi yung formula na yon is discontinuous at 400. No? Hindi ko na yan i-demonstrate. Pero usually sa face-to-face na class, ina-explain ko pa yan kung bakit. If you get the limit, etc., kunin mo yung formula, makikita mo, it is discontinuous at 400. Kaya ang kanyang mga n, yung sample niya, approaches 400 but is not 400. Okay? Tapos meron ding website, no? Rawsoft na formula. Meron din siyang website. At titinan mo lang doon, i-key-in mo yung mga numbers and then voila, meron ka na kagad number. Pero again, hindi pa rin niya na-ensure yung tamang sampling because as I said, it's not the quantity but the quality of the sample that matters. So pag nagdagay ka ng blindly, nagdagay ka ng number tapos kinugusto mo lang malaman yung number, hindi tama na yun yung maging basihan. Dapat, ang basihan mo is paano ko i-represent ang population with a number that I will choose. Okay? So yun, no? Meron tayong Slovin, Yamani formula, Rawsoft. Ako, ang pinaka-favorite kong way na i-calculate yan is yung G-Power. Merong software yan na pwede mo i-download, open source yun, no? Bakit yun ang ginagamit ko? Kasi ang G-Power from the itself, no, from the word itself, meron siyang calculation niya is depende dun sa power na gusto mo malaman, no? Or na ginagamit mo. May calculation ka na ganun, or effect size. O bakit ganun bakit importante 'yon? Kasi pag eventually, no, nag-publish ka na ng paper, no, ang mga paper, mga sampling, paano siya nire-represent yung population, hindi mo siya ma-appreciate lalo na pag gumagawa ka na ng meta-analysis. Meta-analysis yung tipong maraming paper, tapos ina-analyze mo. Tapos gusto mong maglagay, no, ng analysis na, okay, itong study number 1, ganito yung kanyang power, ganito yung effect size, etc. Pag hindi mo ginamitan siya ng G-Power, usually hindi malalaman ng tao kung ano yung effect size mo, ano yung power ng iyong conclusion, di ba? So, kaya mas maganda yun, sana, no? Kasi pag tinignan mo, unang-una, mas mababa yung mas mababa yung kanyang required na sample, no? Kaysa sa Rawsoft, kaysa sa Slovin, Yamani. Pero having said that, ang nire-recommend kasi ng school ay ang Rawsoft. I think even ang Manila, ganun ang nire-recommend nila. So, pag tinanong mo sa kanila yan, i-recommend nila yun. Tapos, i-key-in nila yung number, blindly sasabihin sa yung number. Pero, tandaan mo, babalik at babalik pa rin tayo sa point na it is not the quantity of the sample that matters, but the quality of the sample that matters. Tumingin ka ng mga papers, tingnan mo kung nagmamatter ang quantity. Ang kinakalculate, even nga sa mga survey, ang kinakalculate kasi nila yung quantity lang eh. Ito yung error, ito yung degree of error, based on the quantity. Pero nasan yung quality ng sample? Paano yung representability ng sample dun sa population? Walang measurement yun eh. Diba? So, samantalang kung ang ipinaliwanag mo kung paano mo ginawa yung sample, like, yun nga, inihiwa-hiwalay ko yung population into areas, no? Yun yung naging divisions ko.
And then from each division, kumuha ako ng gantong number. No? Parang ganun, no? Halimbawa, sa example ko, ang population are the students of LPU. So, ano yung magiging kong division? Ang magiging divisions will be colleges. College of Engineering, isang grupo. College of Arts and Science, isang grupo. College of Business, isang grupo. College of HRM, isang grupo. College of Nursing, isang grupo. So, kung meron kang 5 or 6 groups, di ba? So, magde-decide ka ngayon, teka, okay, kailangan ko dito, makaabot ako ng 200, let's say, no, 200, divided by 6. Ganun ba mag-divide? Or, depende yan dun sa tinatawag natin na ratio and proportion, no? Kaya meron kang proportionate sampling. So, titingnan mo yung proportion, dahil katulad nga sinabi ko, kung ganun ang ginawa mo, nakita mong malaki yung population ng nursing, di lahat na kinuha mo sa nursing, mali pa rin. So, dapat, kinalculate mo muna yung proportion ng bawat grupo at pinase mo yung sample na kukunin mo sa kanila based dun sa proportion. So, let's say, sa example ko, no, if ang nursing is 1,600 over 3,000 ang population, and I will only get 300 sample. Sample ko, 300. Di ba yung 3,000 na magiging 300 means, i-divide ko lang siya by 10. So, ang makukuha ko dapat from the sample of nursing na 1,600, dapat 160. If I want a proportionate sampling. Diba? So, ganun yung idea. No? So, ngayon, yung as to, ano ba talaga yung pang-calculate dyan? Ang sasabihin ko lang dyan talaga is, kung ako ang masusunod, at gusto nating maging scientific talaga, gagamitan ko siya ng G-power. Oo. Kasi merong dun merong calculation talaga ng power at effect size. Ang problema, hindi naman ako nasusunod dyan. Diba? Iba't ibang tao, iba't ibang paniniwala. So, kung tatanungin mo sila, sasabihin nila dyan, either Slovin o kaya Rausov formula. So, pag tinanong yung Rausov, merong may website, ilalagay mo lang yung number doon, may amount ka na. Pero, again, blind yun as to the quality of the sample. It is just the size of the sample based on some formula. And makikita mo siya, again, discontinuous na naman siya. Laging umaabot siya kahit gaano kalaki yan. Laging pupunta lang siya sa 400. Diba? If that is correct, bakit ang limit lang niya 400? Bakit hindi, diba, if you will look at it that way, bakit pag ang isa sample mo, ang population mo 100 million, diba dapat, it goes without saying na dapat mas malaki yung magiging sample mo. Bakit 400 pa rin? Diba? So, yan dyan mo makapansin, dyan mo makikita na siya hindi talaga siya reliable if you will look at it. Kaya nga, ang number in itself is not really the consideration, but rather the quality of the sample. So, kung lalaki at babae, 50%, dapat ganun. Kung katulad sa example ko, no? Courses, ganito yung kadami, depende sa courses. Kung level, di ba, merong 4 na level, first year, second year, third year, fourth year, so dapat represented yung mga ganun. At proportionate siya doon sa dami talaga. Ganun ang sampling. Hindi talaga tamang, kumbaga yung tanong mo, kung tutuusin again, no offense. So, hindi lang naman ikaw ang una nagtanong yan. Halos lahat ng estudyante, ganyan ang tinatanong. Paano po ba kinakalculate yung sample? Di ba? Ano po ba ang tamang gawin? Di ba? Kung tutuusin, mali yung tanong. Ang dapat tanong is, ano yung proseso ng tamang paghahanap ng sample na magre-represent sa population? It is not really the number that matters. It's actually the quality of the sample. So, how closely the sample mimics or parang how closely the sample
represent the population. Diba? So, more or less ganun. So, kung, as I said, kung pag-usapan mo yung sex, male-female, diba? Hindi natin ginagamit ng gender kasi maraming gender. So, kung sex, pinag-usapan mo, male-female, more or less around the world, 50% yan. So, ano nga namang sa 100 mong sample, 75 lalaki, 25 lang ang babae. Unless yung iyong company ay ganun ang ratio. So again, titingnan mo na naman yun, yung ratio. Lahat ng variables mo, tingnan mo yung ratio para malaman mo yung proportion ng sample. No? And kung talagang ipipilit ang Rausoff, di pumunta ka sa website ng Rausoff, pero yung Rausoff will only give you the number, but the quality of the sample, ikaw yan. Ikaw magbabantay dun. Okay. So, tapos, ito yung part 2 ng discussion natin. Actually, tinapos ko na sana kanina pero kailangan kong mag-research regarding the formulas. No? So, i-compare natin yung Rausoff, Slovin, Yamani formula, G-power. So, yung Slovin kasi, yung formula niya, di ba? N is equal to capital N, which is yung population, divided by 1 plus capital N E squared. Yung E is the error. Etong Slovin formula, okay ito sa mga mabilisan, non-statistical estimate, na yung population ay known, tapos walang kailangang variance, o walang detailed variance or distribution data na available. So, ang assumptions dito, siyempre, random sampling, unknown yung variance, tapos walang stratification. Yung sinasabi yung stratification, yung halimbawa, kung there are 42 provinces in China or there are 13 regions in the Philippines, yun yung strata na tinatawag, di ba? Or dun sa example ko kanina, yung colleges, yun yung strata, yun yung groupings, yun yung areas. So, ito, maganda tong gamitin sa mga basic descriptive research, yan, mga classroom studies, okay yan, exploratory surveys. Ang medyo problematic ito kasi napaka-simple niya, tapos wala nga siyang gamit, hindi niya tinitingnan yung power, yung effect size, pati yung variability. Tapos discontinuous yan. No? Sabihin, kahit anong ilagay mo dyan, kahit million na yan, lagi yan papuntang 400, 388, 376, ganun lang yan. Kaya pag naglagay ka ng 400, sigurado pasok ka na sa Slovin. Okay? Ang Yamani formula, halos ganun din. Same structure din siya ng Slovin. In fact, na-derive to ni Taro Yamani noong 1967. Maganda siya for mga policy research, developmental studies, yan, mga simple community survey. Ang key difference niya, medyo mas rooted siya in structured survey context, no, with finite population. No? Mas konti ito lumalabas dito kasi may isa akong kasama dati na teacher na pinapakita niya to kung paano niya kina-calculate. Mas konti siya compared sa Slovin. Pero halos ganun yung formula. So, I don't see how it will differ from Slovin. No? Yung critique niya, ganun, hindi pa rin siya nag-consider ng variability, effect size, pati yung confidence interval beyond what is already assumed. No? Yung E kasi, yun yung so 0.5, yun lang yun. That's it. Yun lang yung nagmamatter dyan, yung error. Now, do sa Rausoff is R-A-O-S-O-F-T. Best siya for applied social sciences, health research, na merong dichotomy yung variable, like yes, no, agree, disagree. No? Kaya 50% yung niya dyan, makikita mo yun doon. No? Ang required na input dito, yung margin of error, yung margin of error mo, yung confidence level, population size, saka yung response distribution.
Ang strength naman niyan is, unang-una, mabilis siyang i-estimate, no? Tapos, kaya mo pang i-customize yung parameter. So, tingnan mo na lang sa website niya, meron siyang ganun. Kaya nga siguro to gusto ng mga schools kasi nga, hindi mo na siya kailangan ipaliwanag katulad ng pagpapaliwanag ko. Explain. Punta ka lang doon sa website. Doon na yun. Di ba? Pero ang negative pa rin sa kanya is yung statistical flexibility niya. Hindi siya flexible sa mga advanced hypothesis testing o kaya sa mga multivariate analysis. Which brings us to the G-Power software. Ang G-Power, best siya talaga for inferential stat. Correlation, regression, ANOVA, ANCOVA, t-test, chi-square. Based siya sa power analysis. So, it allows for effect size specification. Pwede mo specify yung effect size mo. Pati yung error control, type 1, type 2. Tingnan mo kung one-tailed or two-tailed yung test, post-hoc or a priori analysis. So, lahat yan pwede sa G-Power. Ang negative dito, kaya ayaw siya ng ibang teacher, kasi required kang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa statistics. Parang hindi siya masyadong ideal para sa mga simple survey research unless meron kang plano na gamitin yung hypothesis testing. No? So, kaya, pag mga simple public opinion survey lang, di Slovin, Yamane, pwede. Educational survey, na alam mo yung N, Yamane. Web-based survey, na meron kang confidence or error goals, yan, pwede ang Rausoft, no? Pag experimental, quasi-experimental, correlational study, pag magpa-publish ka sa Scopus, sa SCI journals, kailangan G-Power. Kasi mandatory yan para mapakita yung rigor. Gusto mong ma-evaluate yung model fit or interaction effects, again, G-Power na naman yan. So, kung yung study natin, nag-involve ng hypothesis testing, mga causal models, correlation, regression, yan, may mga SEM, ANOVA, path analysis, multiple regression, yung G-Power talaga ang unequivocally the best. If you're doing a descriptive survey, wala namang intent to generalize. Ibig sabihin generalize, yung tipong hindi ka na magsasabi na, okay, mas magaling pala talaga yung mga nag-aaral ng engineering. Or ang mga nursing graduates pala ganito. Kung wala kang generalization na gagawin, yung Slovin sa kanya Yamane, pwede na. Lalo na kung classroom level lang. Yung Rausoft, para siya nasa gitna eh. Better siya talaga definitely than Slovin, pero weaker pa rin siya sa G-Power pagdating sa inferential robustness. Diba? So, kaya, it is safe and academically sound to say that G-Power is the best among the options. Oo, pero, as I said, sasabihin niya, Rausoft na lang kasi masyadong complicated naman ang G-Power. Merong yan may software na i-download mo pa. Okay, so, ang G-Power, konti na lang to, ang G-Power is superior even for simpler studies kasi number one, yung statistical rigor niya, regardless of simplicity, kahit pa yan ay descriptive lang, kitang-kita yung sample size based on statistical parameter ng power, effect size, na kailangan, sabi ko na nga, sa mga high-impact journals, mga grant reviews, yan, kailangan yun eh. Pag hindi mo mapakita kasi yan, parang hindi sure na yung study mo ay dumaan talaga sa rigor ng pagpili ng tamang sample. Number 2, transparency and replicability. Ayan, yung sinasabi ko nga. Kaya siya gusto ng mga nagagawa ng mga high-impact journals, yung mga nasa SCI, Scopus Index. Kasi nga, kayang-kaya mo i-replicate. Yung lahat ng assumption, sasabihin mo eh. Halimbawa, yung alpha, 0.5, yun yung error, no? Yung power, 0.8, o 80%. Yung effect size, 30%. Yung methodology mo, kayang-kaya mong i-replicate kahit saang parte ng mundo at saka defensible siya. Ang Slovin, Yamane, walang ganun.
Hindi niya kayang gawin yun. So, tapos, number 3, it prevents you from making the type 2 errors. No? Kahit sa descriptive analysis, yung pagpili mo ng maling sample size can lead to false negatives. No? Lalo na pag i-try mo na siya i-correlate later o kaya gusto mo i-segment yung data, yung G-power will minimize that risk. Kasi nakakapili ka pa nga eh. Halimbawa, ang pinakamataas na gagamitin nyo ay correlation. O, doon, meron siyang computation. No? Number 4, flexible siya for design evolution. So, ang ibig sabihin nun, yung descriptive study kasi na po pwedeng maging group comparison later o kaya predictive modeling o kaya correlation, yung G-power already takes care of it kasi dun pa lang sa descriptive part, ginawa mo na siya. Kumbaga kung eventually, merong gusto mag-replicate niyan, descriptive siya, di ba? More or less, kung ginagawa yung G-power, kaya niyang sundan, di ba? Kasi nga, nakabase siya sa isang scientific na formula. O yan. Tapos, yun nga, yung effect size, number 5, nagbibigay kasi ng additional meaning yun. Yung descriptive statistics mo, kayang-kaya niyang i-enrich ng mga tinatawag natin ng mga Cohen's D, Kramer's V. Ang G-power ang pwedeng makapag-facilitate nun. O, hindi mo kayang gawin yun sa ibang sampling. O, kaya isa pa, pag nagagawa ng institutional review o kaya naman gusto mong isubmit siya sa I said, sa mga high impact paper, isasubmit nila sa mga Scopus Index, hindi tatanggapin yan kung hindi siya naka G-power. Yun. Talagang pinaka most defensible option. Ngayon, kung, as I said, kung descriptive lang naman talaga, wala ka namang intention na i-test yung hypothesis, pwede na ang ang Slovy or Yamane or even Rausov. No? Tapos, ang population mo masyadong maliit naman, tapos bounded, o kaya yung response rate mo naman mataas or predictable. Halimbawa, gusto mo lang na yung iyong company, naiilan lang naman ng tao, gawin mo na yung Rausov na lang ang gamitin mo. Pero kahit na ganun, ang G-power, kahit pa yan ay maliit lang yung population, kayang-kaya pa rin niyang mag-stand dyan, no? So, ibig sabihin, ang ayaw mo naman, kung eventually, ipapasa talaga yan sa magandang mga journals, mas maganda talaga. Yan yung best and safest choice, even for descriptive study. Kasi it promotes scientific accountability. Nakikita mo kasi, pinapakita mo talaga yung sampling mo flexibility, at saka eventually in the future, kayang i-proof yung research mo. Ang tawag doon, future proofing. Diba? Yung bang parang yung basic research lang, kahit pa yan ay descriptive lang, kung gustong i-replicate ng tao sa ibang bansa, since naka-G-power ka, kayang-kaya niyang i-replicate. Diba? Kasi nga, susundan niya yung yung gawa mo doon sa iba, Yamane, Slovin, even nga Rausov, hindi mo siya kayang gawin. Kasi nga, wala siyang analytics ng mga power, effect size, and so on. Ayan. So, yan ang aking sagot. Sabi ko sa'yo, mahaba di ba?